Kakain na mga patay gutom. Ngayong araw nga pala magbubudol fight kami kaya andito kami sa palengke para bumili ng panlahok. Pre, ano tinulutuin? Inisang puso. Yun nga, magluluto kami ng ginataang puso at syempre hindi pwedeng mawala ang ating galunggong. At dito nga kami napabili kay ate. At ito nga pala ang pangalan ng pwesto niya. Pinalinis na nga din pala namin para hindi na kami mag-aalis ng hasang. Next na bibilhin nga namin ay dilis para sa ginataang puso. Masarap nga pala maglahok ng dilis lalo sa ginataan kasi kapit na kapit yung lasa niya tsaka yung aroma. Fast forward nga ng mabilis. Pagdating nga namin sa hideout ay nilinisan ko na itong galunggong. Inuumpisa na nga pala ni paring Kosang igisa yung ating gulay kaya isinalang niya ng mahiwagang mantika na mula sa angka ng mga langis. Una nga niyang pinirito ang ating dilis para mas maluto. At nang maluto nga yung ating dilis ay isinunod na ang ating mahiwagang kamatis na mula sa angka ng mga tomato. Magkakatabi na nga pala silang ginigisa parang walang inggitan sa pwesto. Siyempre, sumama ng ating paimportanteng sangkap, ang puso. Sabay lagay na nga rin dyan ng gata. At siyempre, hindi mawawala dyan ang usapang basketball. Udi, baga? Yun nga. Rumors lang. At ito nga pala magiging lahok ng ating mahiwagang sausawan. Matapos nga mapiga ng kalamansi, isinunod na ang mahiwagang toyo mula sa angka ng mga babae. Paniguradong mawaparami na naman ang ating kain ito. Tama lang na. Laban yan. Matapos nga maluto nitong ginataang puso, isunod ng isa lang ating mahiwagang kawali mula sa angka ng aking mga ninuno. Sabay banto na nga rin ng mahiwagang mantika mula sa angka ng mga langis. Makalipas nga ng ilang minuto ay mainit na yung mantika. Kaya naman isusunod ng iprito yung galunggong. Basta kaya may mbuuin. Ayan. Ayan. Ibuka mo yan. Dito. Dito? Pag yan. Bay, kuha kayo ng ano, nakayakas. Ayan yung pula. Yung pula. Kabila. Yan. Tapos yung bakal yung idulo mo. Yan. Matapos nga may latag yung ating mahiwagang lamesa ay syempre hindi pwedeng mawala ang mahiwagang dahon mula sa dahon ng saging. Inilatag na nga rin pala ni Kosang Jeff ang ating mahiwagang kanin mula sa kaldero ng kapitbahay. Bali yung kanin nga pala dyan ay 2 kilo. So baka mauubos namin yan. Lagi nga pala nasa gitna ang mahiwagang sausawan para abot ng lahat. All set na nga kaya galunggong na lang ang hinihintay na maluto. Hango eh. Matapos ng mahango ng ating isda, rekta na nga pala yan sa lamesa para sa tapan ni paring Kosa. Sa mga ganitong sitwasyon nga ay sadya namang matatakam ka na agad. Yung tipong bawat lagay ng crispy galunggong ay parang gusto mo nang dumakot at isaw-saw agad sa mahiwagang sausawan. Alam mo, biglas yung mga yan. Kasing mo din ng mga yun. Naiplugan siya, hindi ko lang. Bigyan sabaw. Matapos nga masetapan ni paring Kosa ang ating hapag, eh, syempre dumating na mahiwagang inumin. Kaya naman, kain na! Lord, maraming salamat po sa pagkain. Thank you po. Kain na.